Praise God. Kumustahin niyo po ang inyong mga katabi. Kumusta ka na, sis? Kumusta ka na, bro? Ayan. Yung sa likod naman, sa likod. Tsaka yung sa harap. Ayan. Kasi yung katabi nyo, tiyak yan, kasama nyo sa bahay. O kaya kapitbahay nyo. Yan. Basa nga po tayo ng bago nating tema para sa buwan ng May. Ready? Go! Breakthrough. Faithfulness that endures. No? Kakaibang klase ng katapatan, yung katapatan na mananatili, matibay, matatag. At makikita po natin sa Acts 1:8 and 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ayan. No, sige po, basahin po muna natin yung talata ng Acts 1:8. Kung meron po tayong nakaredy dyan. Acts chapter 1 verse 8. Ito po yung mga talata na makikita natin nung ang Panginoong Yesus ay aakyat na sa kalangitan, iniwan niya ang mensahe na ito, ang mandate, ang Great Commission ng Lord, o yung sinasabing pag-aantay din po nila no, sa banal na spirito. Basa po tayo, Acts chapter 1 verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Then sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, kung may nakaredy din po tayo, sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, basa po tayo, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging matapat. Ayan. Kung makikita po natin, no, sa, parang inisip natin, paano kaya yan? No? Yung Acts chapter 1 verse 8 at 1 Corinthians 4 verse 2, ang pinakatemang binibigay po sa atin ng Lord, kailangan po natin ang banal na spirito na ibinigay po sa atin ng Panginoon at tinayaan niya pong mag-umapaw sa ating buhay upang tayo'y maging mga katiwala, no? Mga stewards ng Lord na magiging matapat. Kaya nga ang pag-uusapan po natin is about faithfulness, no? Yan po yung pumapasok yung salitang tapat. No, sabi nga po, lagi nating naririnig, yung salitang tapat kahit pagbali-baliktarin mo, tapat pa rin. No? Letter T, A, P, A, T. Basahin mo ng pabalik, tapat pa rin. Amen? So, tapat. At pag ang pinag-uusapan po ay katapatan o yung sabi nga, faithfulness that endures, na tapat hanggang dulo, tapat hindi bibigay, hindi mag-give up, hindi mag-quit. Sa atin pong, pag tayo po'y naglalakad, dumating po ba sa punto na pag naglalakad po kayo ay biglang para kayong nawala ng lakas, huminto kayo? Napagod, di ba? Naglalakad lang kayo dito. Yun, may mga naghakot nung nakaraan araw, no, doon sa school ni Tibibian. Mga pagod rin sila. Si Tibibian po mismo napagod, kaya uminto siya. No, may mga punta sa buhay natin, no, physically, naglalakad tayo, medyo sa kainitan o sa dami ng ginawa natin sa maghapon, huminto tayo. We started strong in the morning, pero pagdating ng bandang kalagitnaan, tumitigil. Ganon din po, no, sa buhay pananampalataya natin. We started in the race of fire, lalo na, no, yung kapuspusan ng Santong Espiritu. Talagang grabe yung pagsayaw natin sa Panginoon. Sold out tayo kay Lord. But somewhere along the way, parang yung apoy na tinanggap mo ay nagdidim, no? Nawawalan ng apoy at humihina yung ningas nito. Kaya ang faithfulness na tinatawag, yung faithfulness that endures, yung pagiging tapat o yung katapatan, ay hindi lang po ito kagandahang asal o virtue na sinasabi natin. Pero ito po yung nagsisilbing pinaka-backbone o dahilan para magpatuloy kang nakatayo
naglilingkod sa Panginoon, nananatili sa isang buhay na pinuspos ng Santong Espiritu. Kaya nga yun ang panawagan sa atin, no? Ngayon, yung breakthrough faithfulness that endures. Panawagan po ito sa bawat isa, panawagan po ito sa simbahan, na hindi lang yung mga circumstances ng buhay natin ang mapagdaanan, kundi yung mismo karakter natin, hubugin sa katapatan na nanggagaling sa Panginoon. Breakthrough faithfulness that endures. Yan ang tema na binigay po sa atin ngayon. At gusto ng banal na Espiritu na tayo po ay magningas, no? At mag-apoy ng katapatan sa ating buhay. Ang ating title po ngayon, The Faithful Shall Not Fall. Ang mga matatapat ay hindi babagsak. Amen? Sabihin nga natin, ang mga matatapat ay hindi babagsak. Amen. Yan yung deklarasyon agad natin, Lord. No? Ano man yung sitwasyon natin, pero yun yung cry ng ating mga puso. Power demands faithfulness. On Acts chapter 1 verse 8, yung binasa po natin kanina. Ang sabi po doon, no? Ang sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, ang mga talatang ito ay sinabi ng Panginoon, no? Nung siya ay after that he was resurrected, nabuhay na maguli, at pagkatapos ng mga ilang araw, siya ay nakatakda na pong bumalik kung saan siya nanggaling sa kalangitan. At doon po sa bundok, nagtipon-tipon po ang kanyang mga disipulo, at bago po siya umakyat sa kalangitan, iniwan niya po ito. Nabanggit niya na rin po ito, no, on John chapter 14, on John chapter 16, na sinasabi ng Panginoon na may dadalhin siyang kanyang, sabi doon, helper. Yan, advocate, no? Ang sinasabi po ron yung tutulong na kung sa palagay nila ay physically, hindi na nila makakasama ang Panginoong Yesus, pero ang banal na Espiritu, the third person of God, no? Ang ikatlong persona ng ating Diyos, ang banal na Espiritu ay, sabi ng Lord, mag-antay lang kayo sa Jerusalem at antayin nyo, no, ang banal na Espiritu. At kapag ito ay dumating sa inyo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. At ang purpose ng kapangyarihan na yon is to be witnesses, no? Maging testigo, taga-kwento, patotoo ng ating Panginoong Yesus. On Acts chapter 1 verse 8 tells us that the Holy Spirit comes upon us with power. No, ang pinakasabi po dun sa Acts 1:8, no, na kapag kayo subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu. The purpose, yung baptism o yung pagkasi, no? Yung kasihan tayo ng banal na Espiritu ay para tayo ay pagkalooban ng kapangyarihan. Alam niyo po yung word na power na ginamit po on Acts chapter 1 verse 8, it came from the word dunamis. Yung dunamis po ay yung saan natin kinuha yung salitang dynamite, di ba? Ano yun yung salitang dynamite? Hindi po yung sili na kinakain nyo. Sabi nila sarap, no, nauso nung ng pandemic, no. Pero yung dynamite po, yung dinamita na sumasabog, explosive, no. Sipin nyo kung yung power na dinescribe dito sa Acts 1 verse 8, no? Sabi diyan, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Santong Espiritu. Sipin nyo, ito po ay inihalintulad. Hindi po inalintulad yung salita mismong ginamit ay yung word na dynamite. Explosive, miracle working, city shaking power. Nung bata ako, naririnig ko lang yung mga dinamita na kapag yung pagbawal sa fishing, di ba? Kasi mapampuksa. Pero kung titingnan natin, no, yung it represents ng pasabog, no? Kakaiba, yayanig. Pero ito ang kaloob ng Santong Espiritu sa atin, hindi ito makakapanira, kundi gagawa ng himala, pagbabago at kaiba-ibang bagay sa buhay ng bawat isang tao. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord.
Praise God, no? Dynamite, dunamis, you will receive power. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Pero alam niyo po ba, idinikit to, no? Yung Acts 1:8 do sa 1 Corinthians 4 verse 2 mamaya about sa katapatan ng isang katiwala. Ay alam ang kapangyarihan na walang lakip, no? Hindi nakipag-partner sa faithfulness ay delikado, no? It's dangerous. It is a fire that burns without container, para daw pong nabaptize ka ng Holy Spirit, no? Nakatanggap ka ng kapangyarihan mula sa Santong Espiritu, pero kung hindi ma-develop yung character ng faithfulness, para daw po itong apoy na walang container. No? Baka kung saan-saan lang, no? Saan-saan lang mag-aapoy, saan-saan lang yung kapangyarihan. God does not pour His power into unfaithful vessels. Gusto ng Lord yung kapangyarihan ng pagpupuspos ng Santong Espiritu ay ilagay sa isang lalagyan, tayo po, no? Yung pupunuin ng Santong Espiritu, pag-aapawi ng Santong Espiritu. Ang gusto ng Lord, yung vessel na yan is faithful. Amen? Dahil pinagkatiwala, gusto ng Lord, ibuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa mga matatapat, hindi sa mga hindi tapat. Meron pong kwento sa Bible on Judges 16 verse 20. Ito po ay tungkol kay Samson. No? Alam niyo po yung kwento ni Samson? Yan. At alam natin, mahaba ang buhok niya. Nung bata pa po siya ay inialay na, no? Itinalaga ng kanyang magulang na maging isang Nazirite, no? Talagang ang buong buhay niya ay nakadedicate sa Lord. At sa panahon nila, pag ikaw ay isang Nazirite, hindi nagpuputol, no? Yun parang yun yung tanda na ikaw ay Nazirite, ay kapag hindi pinutol yung buhok. So mahabang-mahaba ang buhok ni Samson. At alam natin, pag sinabing Samson, ano po yun? Malakas. Di ba? Malakas, may kapangyarihan. Basahin niyo po yung kwento ni Samson on Judges. No? Na kahit saan siya, nagtatanong, no? Yung mga tao. Kasi kahit saan siya pumunta, malakas. Saan ba nanggagaling ang kanyang kapangyarihan? Ang kanyang lakas. He was anointed with supernatural strength, called from the womb, but his unfaithfulness, nawala po, no? Yung katapatan na yon. Nawala yung pagiging matapat niya sa Panginoon na mabuhay para sa Lord. Naging unfaithful siya to his Nazirite vow. It cost him everything. Ano pong nangyari? On Judges 16:20, basa po tayo. At sinabi niya, narito na sa iyong mga Filisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at magpupumiglas ako. Ngunit hindi niya talastas na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Sabi po dyan, no, he did not know that the Lord had left. Kasi hanggat siya ay nagiging tapat sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung anointing ng extra strength ng Lord sa kanya nananatili. Pero hindi siya naging tapat sa Panginoon. Akala niya, yung power niya, doon talaga nang gagaling sa hindi niya pagputol ng buhok. Pero parte yon ng kanyang pangako, parte yon ng kanyang pagiging matapat sa Panginoon. Kaya siya malakas, hindi dahil sa kakayahan niya o sa kung ano meron siya, kundi dahil ang Diyos ay sumasama sa kanya. Kaya sabi ng Judges 16:20, hindi niya alam that the Lord had left him. Yung Espiritu ng Panginoon humiwalay na pala sa kanya. So the very source of his extra supernatural strength ay walang iba kundi ang Santong Espiritu. You can be in the house of God, no? Maaring andito naman talaga tayo, pero ang isang magandang tanong ay, nandyan pa rin ba ang apoy ng katapatan natin sa Panginoon? The Holy Ghost is looking for people who will steward His presence faithfully. Ang sarap, no, na puspos tayo ng Santong Espiritu.
At ang Lord ay patuloy na naghahanap ng mga tapat na mga mananampalataya na pagkakatiwalaan niya ng kapuspusan ng Santong Espiritu. At kapag puspos ka ng Santong Espiritu, makikita ng mga tao sa paligid mo, makikita ng mga mahal mo sa buhay na kinakasihan ka ng Panginoon. That you are the stewards of His presence faithfully. Hindi siya nai-impress sa galing natin, sa kakayahan, sa mga talento. Yes, lahat yan galing sa Panginoon. Pero kung parang naging out of obligation o dahil masaya ka lang na parang kang nagpe-perform o para mapunuan lang yung obligasyon, no? Kailangan nandito ako pag Sunday, kailangan ito ang ginagawa ko. No, dahil kailangan, hindi dahil gusto mong manatiling tapat sa Panginoon. God is watching our faithfulness sa ating buhay pananampalataya. Kapag ang Espiritu ay dumating sa inyo ng may kapangyarihan, kasama niya ang responsibilidad. Yung regalo sa atin to be filled and baptized and overflow with the power of the Holy Spirit, may katumbas pong responsibility. At yun po ay ang katapatan, faithfulness. Ano nga po ba ang katotohanan o yung mga bagay na dapat nating matandaan at ang mga benepisyo na binibigay sa atin ng pagiging matapat? Number 1, faithfulness sustains spiritual momentum. No? Sabi diyan, faithfulness sustains spiritual momentum. Mula po sa ating pong tema, no? Breakthrough faithfulness that endures. Ibig sabihin, hindi bumibigay, nananatili. Dapat yung height natin, no? Dapat yung kataasan, yung level ng ating pag-aapoy sa Panginoon, dapat hingin natin sa Lord na manatili. Yung momentum. Ano ba yung momentum? Andyan ka na eh. High na high ka na sa Lord. No? Ang pag-pray natin, wag bumagsak. Wag mawala yung init, yung apoy. At ang kailangan po natin ay ang katapatan sa Panginoon. It keeps the church moving forward in God's power. Pag nawala na po kasi ang katapatan, yung gusto mong magpatuloy, kahit anong mangyari, titigil ka somewhere eh. Pero kapag nandun yung talagang pinagpe-pray mo at ang nais mo'y patuloy na maging matapat sa Panginoon, walang circumstances na maaaring makatigil sa'yo o makapagpawala ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang simbahan, tayo po mismo na naglilingkod kay Lord, kailangan nagpapatuloy ang katapatan because it sustains spiritual momentum. The danger in every revival is not the devil from outside. It is the spiritual laziness that keeps in from the inside. Sa Galatians chapter 3 verse 3, ano po sabi diyan? Napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Nagsimulang holy in the spirit, then later on, mas nangingibabaw ang mga gawa sa laman. Ibig sabihin, not necessarily na sabihin natin gumagawa ng yung matitinding kasalanan, pero yung hindi ka na nagpre-pray, hindi ka na ganon, yung fire, maglingkod sa Panginoon, that is operations in the flesh. Hindi yan gawa o trabaho ng Santong Espiritu. Kaya pumapasok po sa atin yung momentum ng mataas na level ng init ng paglilingkod sa Lord, biglang bababa kasi nagiging tamad ang mga mananampalataya. Nagkakaroon ng spiritual laziness. Kaya nakakalungkot, no? Lagi po nating sinasabi na yung word na be filled with the Holy Spirit, hindi po yan a one-time event. No? Maaaring yun lang yung pagkakataon na grabing talagang hahakot ka, kung may mga balde ka, o kung ano lalagyan mo meron dyan, punuin mo na punuin kasi nag-uumapaw. Kung doon ka lang kukuha, paano nang mangyayari? Hindi ka araw-araw nagpapapuspos sa Santong Espiritu, sa pakikipagniig sa Lord, sa pag-meditate mo, sa pananalangin, yung magstay ka sa presence ng Lord every day.
Yung hinakot mo na isang balding kapuspusan sa Santong Espiritu, pag hindi mo yan pinuno, anong mangyayari? Mauubos. Parang baldi lang yan, no? Na tinapat mo sa gripo. Tapos hindi mo binuksan yung gripo. Buhos ka lang ng buhos. Maya-maya wala ka nang masalok. Ano? Nakasabon ka na. Wala ka nang pabanlaw. Di po ba? No, kaya nga, maging maingat po tayo. Baka akala natin okay pa. Hindi po. Maging mapagmatsyag at tingnan po natin ang katapatan natin sa Lord. Alam niyo po si Elijah, di ba? Siya po ay nagtatakbo after nung showdown nila na nagpababa ng apoy at natalo niya yung mga priests at mga prophet ni Baal. At after nun, di ba, nakaramdam siya ng pagod. He ran into the wilderness. Pagod na pagod siya. An exhaustion after Mount Carmel. Pero tinawag pa rin po siyang faithful ng Lord. Sa panahon na siya po'y napapagod, sa panahon na siya po ay nagugutom, pinakain siya ng Lord. And sent him back with fresh assignment. No? Para sabihin mo, siguro sabi ni Elijah, Lord, okay na. Napagod na ako, Lord eh. Dito na lang ako, tahimik na lang ako. Pero hindi. Si Lord hindi gumive up. Hinayaan niyang magpahinga si Elijah. Pinakain niya, no? Pinalakas niya. Sipin mo, nagpapadala ang Lord ng mga raven, ng mga ibon, para lang hatiran siya ng pagkain. Amen? At pagtapos nung lumakas siya, binigyan siya ng Lord, oh, malakas ka na, ito yung assignment mo ulit. Ano yung naging next assignment niya? Yung i-train niya si Elisha. Because even in his weaknesses, hindi po niya tinalikuran, hindi siya tumigil sa assignment na binigay sa kanya ng Lord. Kaya tinawag po si Elijah na faithful. Breakthrough faithfulness does not mean you never get tired. Napapagod, di po ba? Physically, napapagod tayo. Minsan sa pagod natin sa katawan, nadadamay ang ating spiritual, di ba? Kasi nakakalimutan mo na kausapin si Lord, makipagniig sa Panginoon, napapagod. Pero yung sa kabila ng kapuguran mo, nagpapatuloy ka sa Lord, nakikita ka pa rin ng Panginoon. Kahit nakikita ng Lord, medyo may struggle ka sa schedule, may struggle ka doon sa finances, may struggle ka ng mga pangyayari sa buhay, sa pamilya, but you keep on showing up. But you keep on doing your things for the Lord. Kaya mga kapatid, faithfulness sustains spiritual momentum. Hindi tayo laging on fire. Pero meron palang paraan para hindi mawala yung momentum ng banal na spirito nung tumanggap ka at napuspos ka niya. Ano pong gagawin nyo? Magpatuloy ka sa pananalangin. Magpatuloy ka ng pag-attend ng mga small group, life group, Bible study, makinig kapag may nagtuturo. Pag Sunday service, not out of obligation but out of love for the presence of God. Na kahit walang nakapapansin sa'yo, dyan lang sa sulok mo, dyan lang sa kinaupuan mo, nandun lagi yung heart mo. Lord, minister to me today. Lord, gusto kong maranasan ang iyong kapangyarihan. Gusto kong maranasan ang iyong presensya. A-attend ka, magpapatuloy ka sa Lord, mananalangin ka, dahil ang kinauuhawan mo ay ang presensya ng Panginoon. Every time you choose faithfulness over convenience, you are building spiritual momentum that cannot be stopped. May mga kapatid po tayo, no? Medyo iba ang kanilang schedule, galing sa trabaho. Tapos pag galing trabaho sa gabi, pupunta ng church, no? Pero hindi sila inaantok. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Naka-duty ba? Sister Ann, nandito no? Tuwing kakausapin ko siya, galing siya sa work. Pero it doesn't matter. Mamaya na ako matutulog, Lord. Gusto ko maranasan yung presensya mo. Kasi mamaya matutulog naman ako. No? Kapag pinili mo, minsan ang hirap ng bakit tayo nag-struggle ng Sunday. Kasi hindi ka naghahanda ng Sabado. Di ba? Ang dami nating ginagawa Sabado ng gabi.
Pero pag excited ka, grabe, no? Gugustuhin mo, Lord, kahit inconvenient, mahirap, hindi komportable, pagod sa Lunes hanggang Sabado, marami pa akong gagawin Sabado, pero pinili mo pa rin, uunahin kita, Panginoon. Yung momentum ng Holy Spirit, sayang Lord, gusto kong magpatuloy, mag-apoy sa inyo. Alam niyo po si Brother Roque, sa sobrang excitement niya kahapon, kala niya Sunday service na. Hindi, nag-dawn watch po kasi kami. No, sabi niya, Karyadi, sabi ko, wow, nakapantalon, polo, maglilinis pa siya ng sapatos. Then pagtingin niya sa akin, nakapantalon lang ako, tsaka t-shirt. Doon niya na-realize, dawn watch pala, hindi Sunday. Sipin niyo, Sabado pa lang ng umaga, ready na siya. Palakpakan nga natin si Lord. Yan. Natuwa ho siya sa Lord no? Kasi holiday ng Friday, akala niya linggo na. Pero, di ba, dapat yun yung momentum Ang dami na po nating inconveniences. Pero sayang, di ba? Tulad mga nag-EGR nung Sunday. Di ba? Ang daming inconveniences, pero ang desire nila, Lord, yung momentum. Grabe yung kapangyarihan mo. Ayaw ko nang umalis dito. Yun po yung lagi nating naririnig. No? Pwede ba dito na lang kami? Ay, gusto namin dito na lang. Bakit? Kasi despite of all the inconveniences, uncomfortable ka, pipiliin mo pa rin dumating, lumitaw sa time ng gusto mong, na dapat mag-meet kayo ng Lord. No? Yung tinatawag nating secret place, hiding place, pakikipagtagpo, date time mo, Lord, ka-date mo si Lord. Hindi mo sasayangin. Bakit? Kasi gusto mo masustain yung momentum. At ang kailangan mo ay ang katapatan mo sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Number 2, faithfulness secures God's promises. Grabe, no? Tapat ka na, pero nakita ng Lord yun, hindi hayaan ng Lord na walang kapalit o katumbas na pangako ng Panginoon. It secures God's promises. Ibig sabihin, hindi na palalagpasin ng Lord. Sigurado ang pangako ng Panginoon sa iyo. Steadfast obedience ensures that every blessing God has spoken over your life is received in full. Kapag nananatili po tayong tapat sa Panginoon, sinisigurado ng Diyos na ang bawat pangako na sabi niya, iniiwan niya sa bawat isa sa atin, hindi niya hahayaang hindi mo matanggap ng buo. Sisiguraduhin ng Lord na ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, sinusundan niya ito. Kasi faithful si Lord. Faithful siya sa kanyang promise. Faithful ang mga salita ng Panginoon. Ang problema lang, baka yung pupuntahan, no? Para sabi ng Lord, etong pangako, umaandar na yung parang may delivery na kumuha ng pangako na yon. Kaso hindi natin alam yung time, gaano katagal. I-deliver sa'yo. Ang problema, wala ka na doon. Ang problema, Kaya kailangan yung faithfulness. Dalang gusto ng Lord, abutan mo pagdating o ang kabuuan, ang pagpuno ng katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan nga po natin si Lord. Dahil yun ang Panginoon, yun ang ating Diyos. Maraming mga Kristiyano, bakit maraming mga Kristiyano still waiting on promises that God has already released? Kailangan mapag-antay tayo, hindi tayo naiinip, kaya nga endures. No, pangako yan ng Lord. It's not the question kung gagawin ba, mangyayari ba? Ang question is, maaantay mo ba yung pagdating o yung kabuuan ng pangako ng Lord? The question if it will happen. The question is, are you ready to receive yung pagdating nung time at kakatok sa'yo? Delivery, no? Sa bahay namin, maya-maya may nagdo-doorbell kasi may delivery. Ganon din ba sa inyo?
Pari ang order nyo. Pero andyan pala. Di po ba? Dapat ganun yung expectations natin. Darating at darating ang pangako ng Panginoon. Kasi, sabi daw po, yung promise, between promise and the fulfillment, para daw po yan sa isang, nakapasok kayo sa isang building, no? Sa isang building, parang maraming mga doors dyan. Tapos may tinatawag pong corridor, di ba? Yung dadaanan mo. Ang distance is yung unang pinto, then maraming pinto, tapos yung pinakahuling pinto. At dadaan, yung magdadala, yung galing sa unang pinto hanggang sa pinakahuling pinto, dadaan dun sa corridor. In between of that distance, the time that the Lord release His promises to you, may dadaanan. Alam niyo po ba what will it takes? Ano ang kailangan? Yung pagdadaanan na yon hanggang makarating dun sa pinakadulong pinto na ikaw yung tatanggap. Yung tinatawag pong faithfulness. Dadaan sa corridor na yon. At ang dadaanan na yon ay dapat yung katapatan mo mag-antay sa pangako ng Panginoon. Si Abraham, alam niyo po kwento ni Abraham? Nung siya po ay 75 years old, pinangakuan siya ng Lord na magiging tatay siya, no? Ng lahat ng bansa, many nations, ng maraming bansa. Abraham waited ilang taon? From 75 to 100 years old. 25 years. Nag-antay po si Abraham for Isaac bago dumating. Pero, no? Nag-antay si Abraham. Siya ay naging tapat para mag-antay sa pangako ng Panginoon. Si Sarah nga, 'di ba? Medyo natawa siya, no? Nung pinangakuan, sabi, magkakaanak pa ba ako? Beyond, no? Mang bearing child yung edad ko. Pero hindi doon nakabase ang Panginoon sa kalagayan mo para matupad niya yung pangako niya sa iyo. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Minsan kasi, no, when we talk about yung fulfillment, doon na bumibigay yung faithfulness natin kasi parang hindi naman mangyayari. Pero hindi, tapat ang Lord. Si Joseph, mula nung siya ay pinangakuan na nakakita siya ng vision at yuyuko yung mga hibs, no? Ibig sabihin, interpretation ng vision niya ay yung mga kapatid niya at maging ang tatay at nanay niya, no, ay yuyukod. Ibig sabihin, magiging isang leader siya, i-exalt siya ng Lord. Bata pa siya nun. Di po ba? At maraming nangyari. At nung siya ay nasa prison, meron siyang dreams na ininterpret na yung butler ng hari. Sabi niya, pag na-reinstate ka na ha, pag nabalik ka sa palasyo, alalahanin mo ko ha. Pero walang nangyari, ang tagal na panahon. 13 years. Bakit? Kasi na naginip yung hari. Saka na-realize nung butler na yun, uy, meron nga pala akong kasama dun sa kulungan. Siya yung nag-interpret ng dream sa akin. 13 years. Nag-antay po siya dun. Bago siya ipatawag and later on naging prime minister ng Egypt. Amen? Faithfulness. Si David po, di ba, alam niyo po yung story na si Samuel ay sabi ng Lord, mag-anoint ka na ng bagong hari. Kasi wala na si Saul. Talagang humiwalay na, tumaliwas na sa Panginoon. Sabi ng Lord, mag-anoint ka ng hari. Pinapunta siya sa bayan ng nila Jesse sa Bethlehem. Pinatawag ang lahat ng mga anak. Ang daming anak na lalaki ni Jesse. Hanggang matipuno na panganay down dun sa mga mas batang mga anak. Tapos sabi ng Lord, every time na may lalapit, sabi ng Lord kay Samuel, hindi yan, hindi yan. Nung pinakita yung panganay, laki ng katawan. Diba? Matipuno, isang matikas na sundalo. Hanggang matapos, sabi ng Lord, hindi yan. Sabi niya, Lord, ubos na. Ubos na yung mga anak nitong pinuntahan ko. Sabi niya, nagtanong siya, meron ka pa bang anak? Meron po, andun, nagpapasto, nag-aalaga ng mga tupa na pinatawag. At nung nakita siya ni Samuel, sabi ng Lord sa kanya, eto,
yung pinili ko mula sa aking puso. A man after God's own heart. And then, inanoint siya to be the next king of Israel. Naging king ba siya agad? Hindi. Nag-antay po siya ng almost a decade. No? Lagpas 10 taon bago siya naging hari ng Israel. Every single one of them was being tested in the same corridor called faithfulness. Di ba? Si Abraham na lang, 25 years. Lord, patanda na ako ng patanda. Parang hindi naman mangyayari ito. Si Joseph, pwede niyang isipin na mabubulok na lang yata ako sa kulungan. Si David, yung mga napagdaanan niya, hinahabol siya ni Saul, gusto siyang patayin. Pwede, di ba? Hindi kaya umabot sa pag-iisip na, Lord, talaga bang tinawag mo ako maging hari? Parang mamamatay na yata ako dito. But they remain faithful. Amen? They remain faithful at nakita nila ang fulfillment ng promise ng Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Faithfulness secures God's promises. Ikaw, kapatid, ano ba ang pangako sa iyo ng Panginoon na sa tingin mo parang antagal yata? Hindi na question kung gagawin o mangyayari. Ang question, mag-aantay ka ba? Mananatili ka bang tapat sa Panginoon hanggang sa katuparan ng pangako ng Diyos? Will you remain faithful when you cannot see the fulfillment yet? Kaya ang sinasabi ng Lord, huwag kang sumuko at ang pangako niya sa iyo ay hindi niya babawiin. Manatili kang tapat at makikita mo ang katuparan nito. Amen? Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Isa pa, huwag kang sumuko. Sabihin mo sa kanya, hindi babawiin ng Lord yung promise niya sa iyo. Ikaw, gusto mo babawiin? Di ba? Hindi babawiin ng Lord. And sabihin mo ulit sa katabi mo, manatili kang tapat. Makikita mo ang katuparan ng pangako ng Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord. Next is faithfulness multiplies testimonies. Yung breakthrough faithfulness, nagmumultiply ng mga patotoo, kwento, ng mga testigo na magsasabing tapat ang Diyos. Amen? Faithfulness transform trials into divine testimony. Bago tayo magkaroon ng mga patotoo, dumadaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Amen po ba? Di ba? Na ang mga kinikwento natin kung paano nalagpasan natin yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi sa sarili natin kakaya, kundi dahil sinamahan tayo ng Panginoon. Amen? Yun eh. Sinamahan ka ng Lord. Every test you pass through with faithfulness becomes a testimony that strengthens the faith of others. Yun yung pagkakatawag sa iyo ng Lord. Na kapag dumadaan ka sa patotoo, dumadaan ka sa pagsubok, ang iisipin mo, Lord, may ikikwento na naman ako kung paano ka naging tapat sa akin. Amen? Amen po ba? Kasi kapag walang ganon, wala ka may kikwento. Di po ba? Kaya kapag nasa gitna tayo ng mga pagsubok, huwag kang tumigil. Huwag kang gumive up. Dahil yung pananatili mong tapat sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mo, yun ang magiging paraan ng Lord para dumami ang mga patotoo na tapat at mabuti ang Diyos sa iyo. You are not just living for yourself. You are living as evidence of God's keeping power. Alam niyo yung kwento nila nung 3 Hebrew boys, nila Shadrach, Meshach, Abednego, na kung tutuusin ay pwede namang silang, di ba, to save themselves. Kasi ang utos, hindi ka pwedeng yumuko, no? Sa Diyos mo, yung itinayong estatwa lang ng hari, doon ka pwedeng mag-worship. Pero anong na-desisyonan nila? No? Pwede naman sabing, 1 vow lang naman yan. Minsan lang naman yan. At least, hindi ako mamamatay. Pero alam niyo po sila, they never compromise.
Hindi sila bumigay sa bagay na magiging dahilan para tumalikod sila sa Panginoon. One bow and it would have been over. But their faithfulness to God in the face of death produced the greatest testimony of the book of Daniel. Lagi natin niyang maaalala, laging maikikwento na si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila yumukod at sumamba doon sa statue na ginawa ng hari. Anong naging resulta po nun? Sila po ay itinapon doon sa pugon. At alam natin, yung fiery furnace na yon, there is the faithfulness of God. Meron pong nakitang fourth man in the fire. Kaya sabi nung hari, di ba 3 lang yung nilagay natin doon? Sabi, bakit pa nakikita ako? May pang-4 na tila anak ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. A fourth man in the fire, and the king of Babylon declared the greatness of the living God. Can you imagine? Yung tindi ng init, sipin nyo, lumabas sila ron, buong buo, walang nabawas sa kanilang mga suot, sa hibla ng kanilang mga buhok. Hindi sila nangamoy usok. Nakikita nyo po ba yung katapatan ng Lord? Hindi nangamoy usok. Pero yung nagbato sa kanila sa pugon, nilamon ng apoy. Times 7 yung init. Grabe. Ikaw ba naman, paglabas ron ni Shadrach, Meshach, Abednego, tiyak, ang dami nilang ikikwento. Ano kayang kwento nila? Grabe, lakas ng aircon doon. Ganun ba yung kwento nila? Grabe. Palakpakan nga po natin si Lord. Pag tayo po ay nasa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay, hayaan po natin na samahan tayo ng Lord. Tandaan natin, hindi naman tayo iiwan ng Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Totoo po ba yon? Hindi tayo iiwan ng Diyos. Sasamahan tayo ng Panginoon kung paanong ang Diyos ay sumama sa kanila kay Shadrach, Meshach, and Abednego being the fourth man in the fire. Ano pong nangyari? Yung hari mismo ng Babylon ay diniklara na buhay at makapangyarihan ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang mga pagsubok, struggles natin sa buhay, di po yan dead end. Yan po ay ang pagpapakita, pagpapadami ng mga patotoo natin sa buhay. Kaya ano po ang dapat ma-develop sa atin? Remain faithful. And God will walk into you with the furnace of fire in your life. Isang malakas sa palakpak po sa Panginoon. The faithful shall not fall. Mga kapatid, iba-iba po yung mga furnace na yan na pagdadaanan po natin sa ating buhay. We have traveled through the truth na meron po tayo. Power demands faithfulness. Hayaan po nating mapuspos tayo lagi ng Santong Espiritu upang yung kapuspusan na yon ay mailagay sa isang sisidlan na mananatiling tapat sa Panginoon. Faithfulness sustains spiritual momentum. Huwag po nating mahayaang mamatay o tumigil yung kapuspusan ng Santong Espiritu dahil naging tamad tayo o hindi tayo naging tapat sa ating pananalangin, sa ating prayer time, sa ating mga intimacy with our God. Ang faithfulness, it secures the promises of God. Sayang naman kung hihinto ka. Sayang naman kung titigil ka, on the way na. In transit na yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Faithfulness multiplies the testimony of God's goodness. Lahat po ng yan, God is extending His hand unto us right now. Mananatili po ba tayong tapat sa Panginoon? Hindi tayo perfect. Hindi naghahanap ang Lord ng perfect, naghahanap si Lord ng faithful. Hindi yung mga nakatapos na, no, parang graduate na, matagal na akong may alam, matagal na akong Kristiyano. But to someone who remains faithful. The faithful shall not fail. Sabi po ng Proverbs 24 verse 16.
No? Kung meron po tayo, Proverbs 24:16, sabi diyan, "For though the righteous fall 7 times, they will rise again." Hindi po nangangahulugan, Lord, parang hindi lang 7 ang pagsubok ko, tapos na po. On the 8 times na po yung pagbagsak, hindi po. Ang sinasabi lang po dyan, no, that's the way ng kanilang, sa poetry nila, maraming beses ka mang bumagsak, maraming beses ka man tumigil o manghina, pero magpatuloy ka. Maging tapat ka sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Lord, sa mga matutuwid, sa mga niligtas ng Panginoon, no? Maaaring titigil, manghihina along the way, pero bumangon ka ulit at maging tapat sa Panginoon. That's the nature of covenant faithfulness. Even when life knocks you down, faithfulness picks you back up. Kahit nang yung faithful do not stay down, ang mga faithful hindi nananatiling nasa baba, kundi babangon sila pagkat ang Diyos na tumawag sa kanila, kaya tayong buhatin, kaya tayong kunin. Kaya for the last time, makikita po natin, whatever furnace we're walking right now, katulad nila Shadrach, Meshach, Abednego, God is walking in you on the fire. Amen? Hindi kanya kinalimutan, hindi kanya inabandon. Yung fire na yan, kahit sa tingin natin, it was meant to destroy you, pero hindi. Yan ang paraan ng Lord para maipakita ng Panginoon, tapat siya. Kukunin ka niya, ibabangon ka niya ulit para marami kang maikwento na katapatan ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya huwag kang sumuko, huwag mong iwan yung assignment na binigay ng Lord sa atin. May kanya-kanya tayong mga trabaho na iniwan ng Lord sa atin. Kung may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, that is your assignment. Hindi ka give up, hindi ka titigil. Amen po ba? Magpapatuloy ka, mag-share. Patuloy ka na pakita yung patotoo na binago ka ng Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? No, hindi mo iiwan yung assignment ng Lord na binigay sa'yo. Huwag mong bawiin yung pangako ng Diyos sa'yo dahil kailanman hindi binabawi ng Diyos yung promise niya sa'yo. That is the time na tayo ay hinuhulma, pinatatatag ng Panginoon. Kaya dapat hanggang dulo, hanggang dumating yung delivery man, may delivery po. Pag tinanong kanino po yan, ano pa tinatanong natin? Bayad na po ba? Kasi natin, pag walang iniwan yung umorder no? Wala pambayad. Ay, wala po dito sa bahay, di ba ganon? Pero ito iba. Andyan pa po ba? Nananatili po bang tapat? Kanino po yung delivery? Kay ganito po. Pag sinabing, kay Gracelyn po, ang sagot ko, bayad po? Okay, kunin ko po kasi bayad. Alam niyo po, no matter how long it takes, si Lord ang may alam nung timing, haba. Yung lalakaran lang po natin, kapit kay Lord. O ang Lord ang kumakapit sa atin. Basta magpatuloy ka lang. Amen? Amen? Huwag mong bawiin yung pangako ng Lord. Ang Panginoon ay tapat at ang kanyang katapatan ay magpapanatili sa iyo. Ang tapat ay hindi mabubuwal sapagkat ang Diyos mismo ang nagtatayo sa kanila. Kaya sa atin pong lahat, God is able to keep you from stumbling. He is able to present you blameless. Ang isang pinaka-matinding dahilan ng pagiging tapat ay yung rapture. Yung pagkuha ng Lord sa atin. Yung mga dadagitin ng Panginoon ay yung mga faithful. Yung mga nananatili na nag-aantay sa Lord. Kaya mga kapatid, yun yung pinakamatinding dahilan. Hindi na ako ano ba yan? Yung sesegue ka pa sa buhay mananampalataya mo, tagal pa naman yan, hindi. Abutan ka ng Lord faithful. Bakit? Kasi pag di ka nasama sa rapture, ang mangyayari, sa second coming. Pero bago dumating yung second coming, merong tinatawag na Great Tribulation. Ayaw na natin doon.
Kung ngayon pa lang nga, hindi na masyado, dapat binibuild up na po natin. Nagpapalakas na tayo kay Lord para hanggang abutan mo kaming natapat hanggang rapture, Lord. Baka ang nasa isip mo, di ba, may pag-aantay pa naman ako. Naku, dito pa lang, asamin mo na pagdating ng rapture, kasama ka doon. Kasamang yung pamilya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Gawin po nating prayer, no? Yung, Lord, turuan mo ko na yung buhay kong ito, maalay ko sa iyo. I-offer ko sa iyo, tulungan mo ko, Banal na Espiritu, na maging tapat. Hindi dahil sa aking kakayahan, dahil bumibigay po tayo Kaya dinugtong po, no, ikinabit yung Acts 1:8 because it is the Holy Spirit. God, the Holy Spirit. Ang tumutulong po sa atin, yung kapuspusan na yon ng Santong Espiritu. Yun ang kokonekta sa atin na mapanatili yung apoy at gawin tayong tapat na sisidla ng Panginoon. May we have this song. Gawin po natin itong commitment song. Na Lord, tulungan mo ako to endure. I-develop mo sa akin yung pagiging matapat. Yung katapatan na yan, may katumbas na pagdadaan ng panahon. Panahon ng pagsubok, panahon ng pagtutuwid ng Panginoon. Pero kapatid, yun ang laging maging desire natin. Lord, hindi po ako mananatiling nakatumba, nakalugmok, kundi lagi mo kong iaangat at ibabangon. May we sing this song, please? Nang mga nais mag-alay ng buhay muli sa Lord. All that I have. Say it to the Lord. Panginoon, ang aming mga kamay, ang buhay namin ay isinusuko sa iyo. All my regret, Lord, I offer you my life. Habang ang mga kamay po natin ay nakataas, symbolizing our surrender, our gesture. Lord, itong buhay ko, sinusuko ko sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo muli, Panginoon. Father, in the name of Jesus, sa buhay na meron po kami ngayon, parang napakahirap po na manatiling tapat o magpatuloy. Pero Lord, binigay mo sa amin itong theme na ito, Breakthrough, Faithfulness that Endures. It means marami kaming pagdadaanan, may mga pagsubok, may mga challenges, may mga apoy ng problema, mga pagsubok, mga bagyo sa aming buhay. Pero Lord, kung dumating yung pagkakataon na tila kami manghihina, ikaw, dadamputin mo kami muli, Panginoon, at itatayo. Sa katuruan na binigay mo sa amin ngayong umaga, tinuturuan mo, Lord, kami. Yung karakter ng pagiging tapat, Lord, ay ma-develop sa amin, maging matibay, makapagpatuloy kami. O Banal na Espiritu, patuloy mo kaming puspusin ng iyong kapangyarihan. At ang kapangyarihang magkwento, maging testigo, maging patotoo mo, Panginoon. Lord, ay ilagay mo sa isang sisidlan ng aming puso, ng aming buhay, na gagawin mong matapat hanggang dulo, Panginoon. Gagawin mo, Panginoon, Lord, na maglilingkod, magpapatuloy sa iyo sa kabila ng mga anumang pangyayari o sitwasyon o circumstances ng aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, ang Banal na Espiritu, patuloy kaming magpapuspo sa aming mga pananalangin, sa aming mga quiet time, sa aming mga devotion. Patuloy kaming maging masunurin sa iyong salita. Katapatan na yan, Panginoon, Lord God, ay makapagbigay ng, Lord, ng gatong, ng apoy. Lord God, for us to go through, Lord, yung momentum of that fire, of that overflowing, being filled with the Holy Spirit.
yung patuloy naming pagiging tapat sa iyo sa aming mga panahon ng pakikipagniig sa iyo. Never, Lord, na-absent kami sa aming prayer time sa iyo, sa aming quiet time sa iyo, sa amin, Lord, intimacy sa iyo. Never kaming a-absent dun sa set na time, Lord, na makikipag-date kami sa iyo, Lord God, in worship, Lord, in your word, in prayer. Lord, hallelujah. At tulungan mo rin kami, Panginoon, Lord, na ang faithfulness na yan, Lord God, patuloy na maantay namin ang katuparan ng iyong pangako dahil tapat ka na ang bawat pangako na binigay mo sa amin, hindi pwedeng hindi matupad. Gagawin mo yun, Panginoon, at mangyayari sa aming buhay. Antayin, Lord. Turuan mo lang kaming maging matapat, magantay. Maging matapat ng may pananampalataya that no matter kahit maiksi yung time ng Lord, ng katuparan o mababan, Panginoon, we will never waver, Lord God. Bibigyan mo kami ng katatagang maging matapat sa iyo. Mabubuhay ng may kabanalan. Mabubuhay ng ayon sa nais mo. Lord, maglilingkod sa iyo, O God. At mas lalo sa bawat pagsubok ng aming buhay, hindi kami mag-aalala dahil may Diyos na hindi kami kinalimutan. Diyos na hindi kami pinabayaan. Merong Diyos na hindi kami kailanman iniwan, Panginoon. Sa bawat pagsubok na yan, you will walk through with us, Lord. You will walk us through that fire, O God. Sasamahan mo kami, Panginoon. Hindi kami masusunog ng problema. Hindi kami masusunog ng mga pagsubok. Kundi iingatan mo kami dahil sinasamahan mo kami. Lord, ang katapatan na yan sa bawat pagtapos ng mga problema, sa bawat pagdaan namin ng matagumpay, sa bawat pagsubok, circumstances ng aming buhay. Gagamitin mo, Lord, yan para mag-multiply ang napakaraming patotoo o kwento namin kung paano ka naging matapat sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo until rapture. Hindi namin alam kung gaano kailan yan. We see the signs, Lord, na nangyayari sa aming paligid. Sabi mo, kapag yung mga yan, mga tandaan, Panginoon, Lord, nang yung pagbabalik o ng yung second coming, rapture will come first, O God. Aabutan mo kami, Panginoong, matagang nag-aantay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo hayaang mainip kami, Lord God. Turuan mo kaming maging matatag kasi minsan, Lord, pag naiinip, gumagawa kami ng kung ano-anong bagay. Lumalayo kami sa iyo. Tinitikman uli ang kasalanan. Tinitikman namin ang gawa ng mundo. Nagko-compromise kami. Pero Lord, develop unto us, pour unto us that faithfulness until rapture. Lord, abutan mo kaming matapat na nag-aantay, naglilingkod ng may kabanalan, ng may kagustuhan, may sipag, Panginoon, to serve you. Let us do our assignment before God. Ano man yung pinagagawa mo, Lord God, buong katapatan namin gagawin. Maraming salamat ngayong umagang ito. Patuloy kang nagkakaloob sa iyong mga anak. Ano mang mga pangangailangan, ano mang, Panginoon, mga pananalangin, ano man, Lord, mga himala, kagalingan, Panginoon. Lord, we declare your mighty moving power, Lord, in the lives of your people. Patuloy kang nagpapagaling, patuloy kang nagkakaloob, patuloy kang tumutustos sa pangangailangan. Patuloy ka po, Lord, nag-aayos ang bawat relasyon, ang mga problema ng iyong mga anak. Because you are the God, you are our Father. Kami, Panginoon, ang iyong mga anak, hindi mo hayaan, Panginoon, Lord God, na hindi matugunan ang mga pangangailangan dahil mahal mo ang bawat isa sa amin. We receive your blessing, we receive your miracle, we receive your healing, we receive your favor, we receive the answers to our prayers. Palakpakan natin ang Panginoon. We thank you, Lord. Maraming salamat. Ayaw mong maingat naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.